galit ako sa kanya, sa ginawa niya, kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya. Dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak na rin siya. Galit ako na naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat na ginawa ko. Kahit na bordering to illegal acts, unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former chief building. Ganun na yung feeling ko. But then, it doesn't erase na talagang masama ang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya ako pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kinalalagyan. Until now, masama loob yun? Until now, sir, masama loob? Yes! Hanggat hindi pa ipalit si Pangulong Duterte, masama pa rin ang loob ko. Kahit na may palit, dahil ginawa yun eh. Sir, kahit nag-meet kayo nung kahit humingi siya ng payo sa inyo nung nakaraan? Well, I had to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement community. And the PNP is greatly a part of it. So we have to be civil, to be professional. Kung kaharap ko sila, kahit nagalit ako, masama ang loob ko, I have to deal with them professionally. Sir, isa lang po. Meron po kasi sinabi si Mayor Magalong na nung daw po time niya sa PNP, pagkada po budget deliberations na sa House, makakatanggap ng utos galing sa taas na sabihin, o puntahan niyo yung mga kongresista niyo, hingin niyo kung ano mga request nila, ano yung mga complaints nila sa lugar. Meron po ba kayo experience na gano'n, sir? O may inutos kayong gano'n during your time as Chief PNP? Well, expected yan. Expected yan dahil nga gusto natin na smooth sailing yung budget deliberation, lahat ng mga parochial concerns ng mga people who wield the power of the purse. You have to meet their expectations. Kasi para pagdating sa hearing, smooth sailing na. Ginagawa yan ng ibang liderato. Pero but during my time, hindi ko yan ginawa. Hindi ko ginawa yan. Bakit, sir? Kasi open naman sila magsabi sa akin, maghumiligid sa akin, yung mga congressman at mga senador, kung may kailangan sila na mga parochial concern sila, nagtitext mo sa akin. So, hindi ko ginawa. I just cannot make you assurance na yung mga tao ko sa baba, ganito rito, kung baka kang contact din sa kanila, para ako personally, hindi ko ginawa yun. Pero sir, ano yung mga parochial concerns na nilalapit, sir? Yung isang congressman galit dahil tinanggal yung kanyang provincial director doon ng office niya, kaya meron siyang gusto na ipapalit doon. Alam mo, yung mga ganun parochial concerns. What about the project, sir? Project. Ano pagka deliberations, may proyekto ba yung PNP? Ang concern lang naman yan ng mga LGUs, ng mga congressmen kayo sana meron police station ng aking police station building ng aking munisipyo, aming syudad, meron ganitong building, gano'n. Dapat nagaganyo ang police, yung number of police sa lugar namin, dahil konti lang. So, yan yung mga parochial concerns na nagkakarating sa munisipyo. Kaya wala kayong kaibigang kontrakto. Wala kayong kaibigang kontrakto. Malayo sa akin. That's beyond my law enforcement man ako, hindi man ako nasa construction district. Thank you, sir. Salamat po. Anong kinain mo kay General Torre? Baka Secret! Baka si Bak sinunod. Baka si Bak kaya sinunod kasi kaya si Bak.